Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR. Hello po mga kamorkada. Unang-una, hindi ako magpapanggap na mabuting tao. Sa totoo nga po niyan, sumulat ako para i-share sa inyo kung gaano ako ka-imperpekto. Last year lang kasi nang nalulung ako sa maraming bisyo, lalong-lalo yung online sugal. Madali. Isang pindot lang, isang swipe, isang click, ayun na, nakataya na ako. Minsan panalo. Madalas talo pero wala akong pake. Nakaka-addict, nakakatuwa at hindi ko na-realize na nakakasira din pala ng buhay. Dahil sa mga bisyo ko ay napabayaan ko ang mga relasyon, ang trabaho ko, hanggang sa di ko namamalayan na nasira ko na rin pati ang buhay ko. Ako po si Ben at ito po ang kwento ko. Tina! Tina! Anong meron? Nasaan ka kagabi? Andito sa bahay, bakit? Huwag mo kong pinaglololo ko. Nasaan ka kagabi? Ano na naman bang trip mo, Ben? Huwag mong ibahin ang usapan, Tina. Alam mo, kakagising ko lang. Kung ano man yan, pwede bang mamaya na natin pag-usapan? Ano tong picture na to? Siya yung lalaking kasama mo? Kaibigan ko. Kaibigan mo? Nasa hotel kayo, ganyan kayo kalapit sa isa't isa tapos sasabihin mo kaibigan lang? Eh anong gusto mong sabihin ko? Yung totoo! Yun yung totoo! Huwag mo ang lokohin, Tina! Ang tagal ko nung naririnig tong balitang to eh. Ang dami na nagsasabi sa akin na may nilalandi kang ibang lalaki pero wala akong pinaniniwalaan. Maliban na lang ngayon. Nasa harap na natin yung ebidensya oh. Magsisinungaling ka pa ba? Tigilan mo ako, Ben. Sumagot ka! Totoo ba to? Oo na! Alam mo kung bakit? Kasi wala ka na ibang ginawa kundi magsugal at uminom. Akala mo hindi ko alam na natalo ka ng 50 mil nung isang gabi? Akala mo hindi ko napapansin yung mga winidra mo sa savings natin sa bangko? Niloko mo ko dahil lang nagsusugal ako? Lang? Nagsugal lang? Una mo akong niloko, Ben. Niloko mo ako na naglabas ka ng 100,000 kasi sabi mo, mag-i-invest ka sa negosyo pero ipambabayad mo lang pala sa mga utang mo. Niloko mo ako nung sinabi mong na-scam ka. Niniwalan ka ng pera online, pero yun pala natalo lang lahat sa pagsusugal mo. Pero hindi pa rin yung sapat na rason para lokohin mo ko. Eh anong rason ang gusto mo? Ninanakawan mo ako, Ben. Alam mo ba yun? Pinaghirapan ko lahat ng perang sinayang mo. Tinatawagan ako ng bangko. Tinatawagan ako ng mga pinagkakautangan mo. Tinatawagan ako ng kapatid mo. Lahat sila nagtatanong kung kailan ka magbabayad ng utang mo. Anong sasagot ko? Anong ipambabayad ko? Oh, bakit natahimik ka? Pwede ko namang gawa ng paraan lahat ng yun eh. Kailan? Kailan mo gagawa ng paraan? Kapag lubog na tayo sa utang? Kapag may nagbabanta na sa buhay mo? Kailan pa, Ben? Umalis ka na. Ako pa ang paalisin mo ngayon. Umalis ka na bago pa ako may magawang masama. Pinagbabantaan mo ko. Tina! Hayop ka, Ben! Hayop ka! Hello, Ben. Joji! Tol, kumusta? Ito, okay naman. Patawag ka. May ginagawa ka ba? Ay, wala naman masyado. Bakit? Tara dito sa bahay. Inom tayo. Pas muna ako dyan, Tol. Sus, bakit naman? Hindi naman tayo maglalasing eh. Tatagay lang tayo. Eh, hindi talaga eh. Nag-away kami ni Mrs. tungkol dyan. Ayoko na maulit. Ay sus, maiintindihan naman niya yan. Tol, hindi talaga eh. Sana lang. Oh, sige.
Binaba ang potek. Hello? Uy, pre! Inom tayo. Gago, alas 11 na, Ben. Matulog ka na. Ay, sige na. Tatagay lang eh. Dating gawi. Antok na ako, pre. Next time na lang. Sige na, tol. Gago, pinabaan din ako. Ay, nako. Punyetang buhay to. Masakit man sabihin pero naintindihan ko ang asawa ko. Sino nga ba namang gusto makapagrelasyon sa isang sugarol? Totoong lahat ng sinabi niya. Malaki ang napapanalunan ko sa sugal pero mas malaki ang naipapatalo ko. Masakit sa akin ang maloko. Galit ako kay Tina pero galit din ako sa sarili ko. Dahil sa sarili kong katangahan ay iniwan ako ng asawa ko at hindi ko siya masisisi. Noong una, akala ko kaya kong mag-isa, kaya kong mabuhay at tumayo sa sarili kong mga paa, pero nagsisimula pa lang pala ang mga pagsubok ko. Pagkatapos akong iwan ni Tina, ay nagsunod-sunod na ang karma ng mundo. Sino ba to? Tina! Wala dito si Tina. Ben! Si Tina! Ang kulit sinabi ng wala dito eh. Oh, sino magbabayad ng renta nyo ngayon yan? Ikaw? Oh, O esa na? ano? Mamaya, bukas ko ibibigay. Nako, patay tayo dyan. Ano tingin mo sa akin, hindi makakabayad? Asan ba yung asawa mo? Siya ang sisingilin ko. Wala akong tiwala sa'yo, Ben. Matagal ka nang pabigat kay Tina. Hindi ako naniniwalang makakabayad ka ngayon. Ang sakit mo namang magsalita. Negosyante ako, Ben. Kilala kita. Ilang taon na kayong nakatira dito ng asawa mo. Ilang taon ko na rin pinapanood kung paano ka buhati ni Tina pagdating sa mga gastusin. Kaya pagpasensyahan mo na kung hindi ako naniniwalang makakabayad ka. Asan ba kasi si Tina? Wala dito, sumama na sa iba. Naloko na nga. Babayaran kita, wala pa lang akong pera ngayon. Ganito, pag hindi ka nakabayad sa katapusan, pasensyahan tayo pero aalis ka ng bahay ko. Sige, masyado kang walang tiwala eh. Babayaran ko yan. Siguraduhin mo lang, Ben. Talaga? Bakit ba ayaw magsisagot ng mga to? Nung sila yung nangangailangan, ang bibilis. Ngayong ako na yung hihingi ng tulong, hindi magila. Tol, sumagot ka, please. Ben, hello. Uy, Tol, kumusta? Ito, okas naman. Ikaw ba? Okay na okay din. Patawag ka. May problema ba? Hindi. Ano kasi, Tol eh. Medyo short ako ngayon. Hiram lang sana ako sa'yo kahit maliit lang. Babayaran ko sa susunod na sahod. Naku, Ben. Kaibigan kita pero medyo malabo ngayon eh. Malabo? Bakit malabo? Paano ko masisiguro na sa tama mo gagamitin yung pera? Baka mamaya, ipang sugal mo na naman. Ako hindi no. Ano ba? Pambayad ko lang sa renta.
Ben, narinig ko na yan eh. Sus, parang di mo naman ako kilala eh. Ayun na nga eh. Kilala kita. Kaya pasensya na talaga, Ben. Pero hindi ko kayang magbigay ng pera na gagamitin mo lang para sa bisyo mo. Hindi ko naman nga kasi... Hello? Hello? Ba yan? Tol. Hmm. Tol. Oo. Ba yung tagay mo? Lintik. Puti batang mumura. Hindi. Natalo na naman kasi ako eh. Patingin nga. Nasa inuman ka, puro sugal yung inaatupag mo. Kailangan ko pa naman ng pera. Teka, ano to? Natalo ka ng 5K? Ben naman. Bakit sinugal mo pa yan? Kung kailan kailangan mo ng pera, di sana inipon mo na para 3,000 na lang, may pambayad ka na ng renta. Panalo na nga ako kanina ng 15,000 eh. Natalo lang ngayon. O dapat nung panalo ka na, tumigil ka na. O, paano yan? Saan ka kuha ng pambayad ng renta mo? Hindi ko alam. Nako. Wala akong may papahiram sa'yo, tol, ha? Alam mo namang manganganak si Mrs. eh. Ay, ewan ko na rin. Talagang pinapabayaan ako ng Diyos ngayon ah. Tol naman. Basta. Hindi naman siguro ako basta-basta palalayasin ng landlady ko. Sana nga. Tao po! Tao po! Celine! Kuya, napadaan ka. Ha? Pinalayas ako rin sa inuupahan kong bahay. Baka pwedeng dito muna ako habang naghahanap ng ibang matutuluyan. Ha? Pinalayas? Paano nangyari yun? Nasaan si Ate Tina? Si Tina? Ayun, may kinakasama ng iba. Ha? Mamaya ako nakikikwento. Baka pwedeng dito na lang muna ako. Kahit sandali lang. Sige. Tara, pasok ka. Mga kamorkada, hindi ako nakabayad at pinalayas ako ng landlady ko. Noong mga panahong yun, natatawa na lang ako sa lahat ng kamalasan ko. Nakakahiya, pero napilitan akong makituloy muna sa bahay ng kapatid ko. Alam kong labag sa loob niya ang pagpapatuloy sa akin. Marami kasi kaming naging away noon dahil sa mga bisyo ko. Pero wala akong ibang pamilya. Ulila kami at walang aasahang ibang kamag-anak. Sinabi ko kay Celine na ilang linggo lang ako makikituloy sa kanila. Pero dumaan ang mga araw nang hindi pa rin ako nakakahanap ng pwedeng malipatan. Our celebration is ended. Go in peace. Thanks be to God. Kuya! No, tapos na yung misa? Oo. Bakit hindi ka pumasok sa simbahan? Alam mo namang matagal ko lang hindi ginagawa yan. Ay, sige, tara na, uwi na tayo. May kailangan din kasi akong sabihin sa'yo eh. Ano ba yun? Sa bahay na. Dito na. Naghihintay na yung mga bata sa tricycle eh. Maiinip na yung mga yun. Ano? Tungkol ba to sa pagtira ko sa inyo? Oo, parang gano'n na nga. Pero mamaya na ha. Alam mo, sabihin mo na. Patatagalin mo pa nandito na tayo. Kuya, ang kulit mo naman eh. Pinapakaba mo rin kasi ako eh. Ano ba kasi yun? Pababa na kasi ng barko si Daniel. Kailan ba? Sa 1 linggo. Agad? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Kasi sabi mo sandali ka lang makikituloy sa amin eh. Sabi mo maghahanap ka ng ibang matutuluyan pero 2 buwan ka na sa bahay. Tapos wala pa rin.
Hindi ko naman sukat akalain na aabutin ka ng ganong katagal. So ano, pinapalayas mo na ako? Kuya kasi, alam mo naman kahit kailan hindi kayo nagkasundo ng asawa ko, di ba? Ayokong umabot na naman kayo sa punto na mag-aaway kayo sa harap ng mga anak ko. Hindi na yun mauulit, pangako. Kuya, narinig ko na yan dati eh. Mas malala pa nga ngayon kasi grabe yung pagsusugal mo. Nakikita ka pa ng mga bata oh. Minsan nga, natatakot ako baka gayahin ka ng mga yun eh. Alam mo namang may mga cellphone na rin yung mga yun. Paano kung mag-download din sila ng mga online sugal na yan? Nang dahil lang sa'yo. Eh di, pagsasabihan ko. O, pagsabihan mo rin. Kuya, ikaw yung dapat pagsabihan kasi ikaw yung matanda. Itigil mo na kasi. Iniwan ka na nga ng asawa mo. Pinalayas ka pa dun sa bahay mo. Pati ba naman ako, na nag-iisa mong pamilya, pahihirapan mo pa ba? Isusumbat mo ba talaga sa akin yan? Kuya, ayaw kitang sumbatan. Pero kasi ni pisong ambag sa grocery, kuryente at saka sa tubig, wala ka naman binibigay eh. Hindi ko na nga lang sinasabi kay Daniel kasi alam ko magagalit yon. Tapos ano, kapag nasa isang bubong kayo at nalaman niya, edi mag-aaway na naman kayo sa harap ng mga bata. Ayokong mangyari yun ulit, kuya, please. Tuparin mo naman yung mga sinasabi mo. Kailangan mo nang lumipat. Hoy! Nakapag-ayos ka na ba ng mga gamit? Hindi pa ho. Kararating ko lang ho eh. Basta ito yung kwarto. Maliit lang naman kaya bahala ka na magbigay ng, anong tawag ng anak ko dito? Room tour. Ikaw na mag-room tour sa sarili mo. Basta kinsenas ang renta, bawal mahuli ha? Oo. Okay, nasa baba yung kusina, nakita mo naman na yon. Pwede magluto, pwede rin maglaba dun sa labas. Tapos dalawang CR, isa sa baba, isa dito sa taas. Yun nga lang, kapag umaga, medyo unahan lang talaga yung ibang mga umuupa kung sino yung unang maliligo. Kaya kung okay lang sa'yo, tuwing gabi ka na lang maligo para walang pila. Sige. Kung okay ka na, uuna na ako. Ikaw nang bahala sa mga gamit mo ha? Sige, salamat. At saka nga pala, may caretaker tong bahay. Taga dyan lang din naman sa may kalapit na bahay. Madalas yung pumupunta dito para maglinis o kaya minsan nagpapatulong sa kung anong ginagawa niya dyan sa bahay niya. Kaya huwag kang magugulat kapag may nakita kang matanda dito sa loob. Hindi magnanakaw yun. Si Mang Yosep yun. Sige ho. Sige. Ano naman kailangan ito? Ano ho ba yun? Sino ho kayo? Ikaw ba yung bagong lipat, iho? Opo, bakit po? Magpapatulong lang sana ako. Naglilipat kasi ako ng halaman, hindi ko mabuhat yung mga paso. Pwede ba akong magpatulong? Paso? Ng halaman ho? Oo. Sige ho, tara. Ayun. Thank you, iho, ha? Oo. Ikaw ba yun? Oo hindi pa ako nakakabili ng pagkain. May tinapay ako dito. Sa'yo na. Ako, hindi na po, okay na ako. Sige na, sa'yo na yan. Bayad ko na kasi tutulungan mo ako dun sa mga halaman ko. Okay na ho ako. Okay ba yun kumakalamang sikmura mo? Oo, okay lang ho yun. Sige na, isang tinapay lang yan. Huwag ka nang mahiya. Sige na nga ho. Salamat po ha. Ako nga pala si Joseph. Ben po. As your own with no demand, filled with grace abounding, made me glad. None can snatch me from your mighty hand.
In your embrace, there my soul is found. There's no escaping from your love. There's no escaping from your love. Your love runs after me. It reaches out. It reaches out. Your love won everything. You overcome. You overcome. Your love runs after me. It reaches out. It reaches out. Your love has made a way. You overcome. You overcome. Oh. You overcome, Lord. You know more than I can understand. Your ways are higher than I comprehend. Your promises forever they will stand. Your words are true until the very end. There is great power in your love. There is great power in your love. Your love runs after me. It reaches out. It reaches out. Your love won everything. You overcome. You overcome. Your love runs after me. It reaches out. It reaches out. Your love has made a way. You overcome. You overcome. I will sing of your great love, oh Lord. Oh Lord, you have won my heart. I am all yours. I'm all yours. Your love runs after me. It reaches out. It reaches out. Your love won everything. You overcome. You overcome. Your love runs after me. It reaches out. It reaches out. Your love has made a way. You overcome. You overcome. I will sing of your great love, oh Lord. Oh Lord, you have won my heart. I am all yours. I'm all yours. I am yours. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Love thy neighbor. Mga kamorkada, yun ang unang beses na nakilala ko si Tatay Joseph. Di ko siya kilala. Di niya ako kilala. Pero isang bagay na dapat yung malaman tungkol sa kanya ay wala siyang pake. Babatiin ka niya tuwing umaga, aayain ka niyang kumain ng agahan at hapunan kasama siya. Uutusan ka niyang magbuhat ng mga halaman niya at kapag nakita ka niyang nakatambay lang nagse-cellphone, pipilitin niyang tumulong ka sa pag-aayos ng mga halaman niya. Nakakainis nung una. Pero hindi naman nagtagal, nasanay din ako at unti-unti naging kaibigan ko rin si Tatay Joseph. Ano ba naman itong lugar na to? Napakabagal ng signal.
Oh, bakit nagdadabog ka? Muntik mo nang matumba yung mga halaman ko. Wala ako kasing signal dito eh. May gagawin ako, hindi ako makakonekta sa internet. Anong gagawin mo? Linggo ngayon dapat pahinga, hindi yung nagpapaka-stress ka. Hindi makapag-cash in, maglalaro ako eh. Ano yun? Wala ako. Hindi nyo naman humagagets yan. Mga bata ngayon, walang pasensya eh. Sige, pasok na lang po uli ako. Saglit! Para may magawa ka, tulungan mo ako dito. Ha? Kako, pakitulungan ako. Pabuhat naman itong mga sako ng lupa. Naglilipat kasi ako ng mga halaman eh. Nong, bakit ba akong lagi niyong tinatawag para sa mga yan? Hindi niyo utusan yung umuupa dun sa kabilang kwarto. Ang brusko-brusko nun. Nandito ba siya? Wala ngayon, pero madalas din naman yung tumambay dito sa labas eh. Di saka ko na siya uutusan kapag siya yun nandito. Sige na, tulungan mo na ako. Sige na, ako na magbubuhat niyan. Oo, tapos mamaya doon ka na sa bahay kumain ha. Sige po. Basta kapag nai-stress ka o nabubuisit ka, pumunta ka dito. Pagbubuhatin kita ng mga halaman para malibang ka. Hindi naman nakakalibang to eh. Hindi ka rin mauubusan ng pera dito. Sa bagay. Ayan! Ayos! Ang daming binigay ni ate! Magkano utang ko sa iyo? Wala no! Sagot ko na to, Mang Joseph! Aba, parang first time ah. Jesus, parang pares lang naman ho eh. Kahit na! Kahit pa paano, may nasobra sa sweldo ko eh. Hindi mo na sa sugal nagagastos? Parang 2 beses na nga lang ako tumaya ngayon eh. Next time dapat 0 na yan ha? Sana nga ho. Tignan po natin. Anong tingnan natin? Magsimula ka ng bayaran ng mga utang mo. Huwag mo lang dagdagan. Binabayaran ko naman po ah. Parang may bala ka pa rin mga utang ng pansugal eh. Wala po. Ito naman oh. Ay, saglit lang po. Tumatawag yung kaibigan ko. Hello, Tol. Ben, saan ka? Nasa labas. Bakit? Balitaan mo na ba? Ang alin? Bumalik na raw doon sa dati niyong bahay si Tina. Ha? Totoo ba? Bakit daw? Pre, kasama niyo yung bago niyang kinakasama. Alam mo, siguro kaya pinalis ka rin kagad ng landlady doon eh. Baka nakausap na yun ni Tina na kapag umalis ka, sila na yung lilipat. Close sila eh. Tindi rin eh, no? Gano'n na kaya katagal nila akong niloloko, no? Nag-live-in na sila, ibig sabihin, matagal na silang naglalandian sa likod ko. Pre, ito nga yung nabalitaan ko. Ano ba yun? 4 na buwan na raw buntis si Tina. 4 na buwan? Tol, sigurado ka bang hindi yun sa'yo? Pre, hindi akin yun. Matagal na kaming hindi nagsisiping ni Tina. Simula pa nung... No? 1 taon pa. Asan ka ba? Bahay. Samahan mo ako uminom mo. Sige, tara. Sige, text na lang kita kung saan. Sige. Okay ka lang ba, Ben? Parang seryoso na ang usapan nyo Lumamig na tuloy itong pares mo. Mang Joseph, mauna na muna ako. Saan ka pupunta? Basta ako. Hindi ka nakakain. Ben! Ay, Ben! Okay na ako eh. Noong naging kaibigan ko si Tatay Joseph, pakiramdam ko nagkaroon ng bagong direksyon ng buhay ko. Nagkaroon ako ng kaibigang inilalayo ako sa mga tukso at bisyo, pero isang mabigat na pangyayari lang pala ang kailangan para gumuho ulit ang buhay ko. Isang masakit na balita lang pala ang kailangan kong marinig para mabuksan lahat ng sugat na sinusubukan kong lunasan. Sino ba dito matapos?
bagay! Nadaya kayo ha, huwag kayong puro pulutan! Ben, umuwi ka na nga. Isang linggo ka na walang ibang ginawa kundi uminom eh. Hindi! O ito, isang case pa! Sagot ko! Ha? Ano ba? Bakit? Tara na. Uminom pa ako, Georgie. Maghintay ka dyan. Lasing ka na. Baka mamaya mangaway ka na naman ng ibang tao dito eh. Wala akong aawayin. Ben, tara na. Hindi, ayoko. Bahala ka nga dyan. O talaga? O paano? Tagay lang ng tagay, ha? Boss! Bossing! Boss! Loko kayo, boss, ah. Sa lahat ng pwedeng tulugan dito po talaga sa tricycle ko natulog. Sensya na, boss. Medyo nalasing ako kagabi. Bayalata nga eh. May suka pa dito sa labas. Puti, hindi kayo dyan sa loob nagsuka. Buba na kayo. Babiyahe pa ako eh. Sorry, oh. Bakit ba dito ka natulog? Di ba taga dyan ka lang? Hindi, oh. Hindi na ako taga dito. Lumipat ako ng bahay, eh. Bakit dito ka umuwi? Dito yung asawa ko. Kaso ano? Hindi. Wala, oh. Taga, boss. Yung simbahan sa tapat, pwede bang pumasok dyan? Halatang hindi ka sumisimba eh, no? Pwedeng pumasok, siyempre. Sige po. Parang ngayon na lang uli ako nakapasok dito, ha. Huling simba ko pa yata yung kasal ko. Kaya siguro ko kinakarme, no? Dahil ang tagal-tagal na kitang hindi kinakausap. Kaya ngayon, gumagawa ka ng paraan para kausapin kita uli. Alam mo, pag nagkita tayo, Lord, parang ikaw dapat yung mag-sorry sa akin, eh. Parang ikaw yung mas maraming kasalanan sa akin. Kasi wala naman akong ginawa sa'yo. Ikaw nga yung kinuha agad yung mga magulang ko nung 19 pa lang ako, eh. Ikaw tong pinahirapan ako ng ilang taon. Kayod kong kayod para lang mabuhay. Tapos nung akala ko okay na ako, nung akala ko kaya ko nang bumuo ng sarili kong pamilya, bibigyan mo naman ako ng manlolokong asawa. Tapos ngayon, wala akong sariling bahay. Loko ka rin, eh, no? Kaya hindi kita kinakausap lagi kasi lagi mo akong ginagago. Nakakapagod. Hindi ko na nga alam kung saan ako pupunta, eh. Kung kanino pa ako pwedeng lumapit. Wala na. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong gawin sa buhay ko. Ayoko magmakaawa kasi parang wala naman akong ginawang masama para parusahan mo ng ganito, eh. Pero, pwede ba? Pwede bang tama na? Tama na? Pagod na ako. Ayoko na. Ben! Ano po ba yun? Kailangan ko kasi ng tulong dun sa babae. Baka pwede mo akong samahan saglit. Hindi ko kaya ngayon, Mang Joseph. Sige na. Lagpas 1 linggo ka lang hindi lumalabas dyan sa kwarto mo. Kailangan mong gumalaw-galaw paminsan-minsan. Mang Joseph, huwag niyo muna sana akong guluhin. Mangungulit lang uli ako pagka hindi ka lumabas. Hindi ba talaga kayo titigil? Hindi. Payan, sige na nga. Sige, tara na. Ano ba yung papabuhat nyo? Ito, padala na lang sa bahay, oh. Seryoso ba to, Mang Joseph? Bakit? Wala pang 2 kilo to, eh. Oh,
Kayang-kaya nyo ng buhatin doon, ba't tinawag nyo pa ako? Para lumabas ka naman ng kwarto mo. Hindi ka matutulungan ng pagmumukmok. Bakit? Sino ho bang makakatulong sa akin? Sino, kayo? Sige nga ho, anong gagawin nyo? Pagbubuhatin ako ng mga sako, ng mga paso? Bakit ba ako? Bakit ba ako nalang palagi? Ha? Bakit hindi nyo sa ibang tao ipabuhat yung mga yan? Ang daming-daming tao dito, bakit ako pa? Mang Yosef naman, ang dami ko nang iniisip eh. Ayoko na magbuhat ng mga ganito. Tungkol pa ba talaga sa sako yan? Hindi mo naman kailangang pasanin mag-isa. Hindi mo naman kailangang bit-bitin lahat. Yung hindi mo na kayang baguhin, pwede mo nang bitawan, Ben. Parang napakamalas ko ho kasi. Parang lahat na lang po ng desisyon na gawin ko mali. Tapos ngayon, ito ako, umiiyak-iyak sa harap nyo. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nandito eh. Mas malaking kasalanan kung hahayaan mo na lang yung sarili mo na ganyan. Ben, bakit sa tingin mo lagi kitang tinatawag dito? Bakit ako laging nagpapatulong sa'yo kahit kaya ko namang gawin lahat ng gawain dito sa mga halaman ko? Bakit nga ho ba? Kasi ayokong kinukulong mo yung sarili mo. Kasi alam kong kapag mag-isa ka, nilululong mo yung sarili mo sa mga bisyo. Kapag mag-isa ka, kung ano-anong masasamang bagay ang iniisip mo tungkol sa sarili mo, ikaw lang naman ang sumasakal sa sarili mo, Ben. Hindi ka nakatali, Ben. Pwede kang gumalaw. Pwede kang huminga. Pwede kang magsimula ulit. Mga kamarkada, yon ang simula ng pagbabago ko. Simula noon ay mas naging pursigido na ako na ayusin ang buhay ko at mga relasyon ko. Nalugmok ako. Pero sa tulong ni Mang Yosef ay unti-unti kong naitayo uli ang sarili ko. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bago to ah. Ha? First time ata na ikaw yung nag-volunteer na sumama sa misa. May problema ka na naman ba? Wala. Kabaligtaran nga eh. Parang first time kong pumunta dito na hindi reklamo yung dala ko. Nax, bagong buhay na talaga. Aba, syempre naman oh. Ay, teka, ito nga pala. Pabigay kay Daniel. Ano to? Sabi, happy birthday. Sa isang linggo pa yun. Kung sakali lang naman yan na hindi ako imbitahin. Sira ka talaga, kuya. Sige na, tagapin mo na yan. Thank you, kuya. Gusto mo bang kumain muna? Ha? Hindi na, may pupuntahan pa ako eh. Saan? Bibili ako ng pataba sa halaman. May ipapasa kong halaman sa apartment ko eh. Kailan ka pa nag-alaga ng halaman? Nito lang. Binigyan ako ng halaman ni Mang Yosef eh. Kaya yun, may alagain ako. Di sige. Ingat ka. Sige na. Bye-bye Ingat ka pag-uwi. Ikaw din. Hello, Ben. Oh. Inom naman tayo. Nako, di ako pwede ngayon eh. Ikaw, hindi pwede. Oo. Tutulungan kong maghalaman tong kapitbahay ko eh. Tsaka may bibilin pa ako. Ano yan? Sige na, next time na lang. Kailangan ako nun eh. Sigurado ka? Oo. Parang nag-iibang ihip ng hangin ha. Oo, tigilan mo ako ha. Sure ka na talaga ha? Oo nga. Sige na nga, ingat ka na lang. Sige.
Mga kamorkada, may nabasa ako dati na ang sabi, you can see God in the face of strangers. Naks, English. Hindi ko yun maintindihan noon. Hindi ko gets kung paano ko makikita ang mukha ng Diyos sa isang hindi ko naman kilala. Medyo tanga kasi talaga ako. Masyadong literal yung interpretasyon ko sa mga salitang yon. Ngayon, na-realize ko na minsan, makikita mo ang kabutihan ng Diyos dahil sa kabutihan ng mga taong nasa paligid mo. Isang malaking halimbawa nun, si Mang Joseph, na sa kabila ng lahat ng kasamaan ko, tinrato pa rin niya ako ng mabuti. Hindi niya ako sinukuan, hindi niya ako hinayaang bumalik sa lahat ng masasamang bisyo ko. Ang na-realize ko lang din talaga, maraming Mang Joseph sa mundo, at sana isa ka sa mga yon. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Ben. Jesus loves me and He always has. His loving kindness no one can surpass. Every breath I take He freely gives. He's the only reason why I live. To you I bring my praise, to you this song I raise. I can really feel your warm embrace. Jesus, you're my Lord. Jesus, you're my friend. Jesus, you're my God. Jesus, you're my everything. Hallelujah, you are in my heart. Oh, oh. Thank you for the joy. Thank you for the peace. Thank you for the strength. Thank you for the brand new day. You're the one, you are the only way. Hallelujah, Jesus in my heart. Jesus, you have turned my life around. I once was lost, but now I am found. I was hopeless, reckless, and depressed. Now I found you, I am truly blessed. To you I bring my praise. To you the song I raise. I can really feel your warm embrace. Jesus, you're my Lord. Jesus, you're my friend. Jesus, you're my God. Jesus, you're my everything. Hallelujah, you are in my heart. Oh, oh. Thank you for the joy. Thank you for the peace. Thank you for the strength. Thank you for the brand new day. You're the one, you are the only way. Hallelujah, Jesus in my heart. Jesus in my heart. Oh, in my heart. Now I want to serve you, offer my whole life to you. You take away all of my shame. In Jesus' name, in Jesus' name, everything I surrender. Lord, I am yours forever. My life will never be the same. In Jesus' name, in Jesus' name. Now I want to serve you, offer my whole life to you. You take away all of my shame. In Jesus' name, in Jesus'
MOR. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR. Love thy neighbor